Hindi natinag ang mga opisyal ng Marcos administration sa 17% tariff na ipinataw ni US President Trump sa Philippine exports. Pagkakataon pa nga raw ito para manghikayat ng mga foreign investor. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Imbis na kabahan sa banta ng panibagong trade war, hinikayat ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go ang mga investor na mamuhunan na sa Pilipinas bilang isa sa may pinakamababang taripa sa rehiyon. For me, I think my point of view is this is a reality. No, I think if you want to keep being in denial, it's up to everybody. But to me, this is an opportunity to attract investments. Kabilang sa mga bansang kinumpara ni Go ay ang China, Vietnam, Thailand, Indonesia, Taiwan, South Korea at Japan. Sa halip na magpatupad ng countermeasure, mas mainam-anya na samantalahin ng Pilipinas ang pagkakataon para makahakot ng mas maraming negosyong tinamaan ng mataas na taripa na ilipat ang kanilang produksyon dito, lalo na't mas pinalawig ang insentibong nakukuha sa Create More Act ng Marcos administration. I think if the Asian countries that have higher tariffs would set up manufacturing facilities in the Philippines, that would be music to our ears. No? That's exactly why we have Create More. That's exactly why we have we put in all these incentives in the Create More Act, no? to attract them to come to the Philippines. And now they have an added reason, apart from our fiscal incentives that we provide them. Sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na meron o walang trade policy, poprotektahan nito ang purchasing power ng mga Pilipino. Ang private sector naman, nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Hinimok ng Management Association of the Philippines ang economic agencies ng bansa na kilalanin ang epekto ng bagong global order sa seguridad ng bansa. Ang kanilang rekomendasyon, bumuo ng isang Economic Security Council sa ilalim ng Office of the President para may tumutok sa panunuri ng global shifts. Anila, kailangang pamunuan ito ng mga eksperto sa diplomacy at economics para makapag-scenario modeling at negotiate sa iba pang mga pamahalaan sa mundo. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.